Huwag magtatanim ng sama ng loob kahit kailan. Kapag kinalimutan mo ang ginawang mali ng iyong kapwa, yan daw ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Mas malakas ka kung nagdesisyon kang humingi ng sorry sa mali mong ginawa. Pero, pinakamalakas ka kung tatanggapin mo ang sorry ng taong nagkamali sa iyo. Wala naman talagang naitutulong ang galit sa ating buhay. Ulitin ko lang yung nabanggit ko before. Ang galit ay wala namang naitutulong o wala naman talagang naibibigay na solusyon sa ating buhay. Wala namang nagagawang tama ang galit. Walang natatapos na gawa kapag galit. Pero pwedeng makasira ng buong-buo. Buong-buo na pagkatao at buong-buo na mga bagay na nagawa. Isa pa, ano ba ang purpose ng pag-aalaga ng galit? Ang alam ko, ang lahat ng inaalagaan ay tumutubo at lumalago. Na-imagine mo na ba ang magagawa ng galit na ganito? Yung galit na inaalagaan. Yung galit na ayaw mo nang alisin sa puso at pagkatao mo. Parang ang lahat ay madadamay. Kahit ang mga mahal mo sa buhay. Kahit ang mga plano mong matagal mo nang iniisip. Ang galit na kapag naaalala mo, nasisira ang lahat. Kasama na ang diskarte mo. Ang hirap kaya ipaliwanag ng galit kapag may nagtanong. Kung iisipin mo, ano na lang ang buhay kung ang nagdadrive ay galit? Kung ang galit na yan ang nagiging guide mo sa buhay. Galit na matagal mo nang inaalagaan at nare-refresh tuwing may isang bagay o isang taong magpapaalala sa iyo. Ang galit na itinanim ay kahit kailan hindi ilalabas ang best mo. Ang talent mo, ang galing mo. Ang ilalabas niyan ay ang the worst mo. Hindi ka magiging mabait dyan. Kung tutusin, gagawin ka lang niyan isang masungit na tao. O diba, ganyan ang bintang natin sa mga taong masusungit. Ang tingin at judgment natin ay lagi siyang galit sa mundo. Sino ba naman ang gustong makipagkaibigan? At sino ba naman ang taong gustong makipag-usap sa taong laging galit at laging nakikita ang kapangitan ng bawat sitwasyon? Yan, isa pa yan. Isang pangit na outcome ng galit. Parang ang pangit na lang palagi ng tingin mo sa lahat na nangyayari. Wala ka nang nakikitang pagtatama sa buhay mo. Akala mo na lang palagi, lagi kang pinarurusahan ng Diyos na ang ugat lagi palagi ay ang mga problema mo sa buhay. Well, lagi nating sinasabi sa mga tao na naka-move on sa mga bagay-bagay. Pero, kung hanggang ngayon, kung galit ka pa rin kung na-mention ang nangyari o kaya na-mention ang taong nakagawa sa'yo ng mali before, well, hindi ka pa nakaka-move on hanggang ngayon. Kung tutuusin, aminin mo man o hindi, kung naalala mo ang taong galit ka, siya pa rin ang nagkukontrol sa'yo. Hawak pa din niya ang emosyon mo. Biro mo, kayang-kaya ka pa rin niyang galitin kahit gaano kakasaya. Kapag naalala mo siya, controlled ka na niya.